Sa mundong puno ng hindi inaasahang pangyayari, may mga tao na tila laging siniswerte. Parang may kakaibang daloy ng kapalaran na sumusunod sa bawat galaw nila. Ngunit ang pagiging lapiti ng swerte ay hindi lamang nasusukat sa pagkapanalo sa raffle o biglaang pagyaman. May mga mas malalim, kakaiba at minsan ay misteryosong sinyales na nagpapakita ng isang tao ay pinapaboran ng magandang enerhiya o pagkakataon. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw, magbabahagi ako sa inyo ng 10 hindi pangkaraniwang palatandaan na ikaw ay maaaring isang taong tunay na swerteng nilalang. Ang mga senyales na ito ay hindi agad napapansin ng karamihan. Ngunit kapag pinagnilayan, talagang mapapaisip ka. May kakaiba nga bang biyaya sa akin? Isa sa mga pinakamalakas na senyales ay ang madalas mong pag-iwas sa kapahamakan nang hindi mo sinasadya. Halimbawa, nahuhuli ka sa isang lakad, nakansela ang mga plano mo, o may biglang pagbabago sa schedule. Ngunit kalaunan, malalaman mong may nangyaring hindi maganda sa lugar o sitwasyong ito. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, hindi ito simpleng tsamba lamang. Para bang may hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa iyo. Inililihis ka sa mga sitwasyong maaaring makasama sa iyo. Ang ganitong uri ng swerte ay hindi agad napapansin. Ngunit ito ang isa sa pinakaprotektibong anyo ng kapalaran. Ikalawa, napapansin mong kahit magkamali ka, nauuwi pa rin ito sa magandang resulta. May mga pagkakataon ng maling desisyon ay nagiging daan para matuklasan mo ang mas magandang oportunidad. Isang trabaho na mas bagay sa iyo, isang lugar na mas nagbibigay ng kapayapaan, o isang tao na mas makakatulong sa paglago mo. Ang kakaiba rito ay kahit mali ang simula, tama pa rin ang wakas. Para bang ang mundo ay may sariling paraan ng pag-aayos ng landas mo, kahit hindi mo ito sinasadya. Ikatlo, may kakaiba kang kakayahang makatagpo ng tamang tao sa tamang oras. Hindi mo man hinahanap, ngunit may mga taong dumarating sa buhay mo na nagbibigay ng tulong, inspirasyon o oportunidad sa eksaktong sandaling kailangan mo ito. Minsan, isang simpleng usapan lang ang nagiging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay mo. Ang ganitong mga koneksyon ay bihira at mahalaga. At kung madalas itong nangyayari, malinaw na isa itong senyales ng kakaibang swerte. Ikaapat, madalas kang magkaroon ng gut feeling na tama. May mga pagkakataon na may nararamdaman kang hindi maipaliwanag. Isang pakiramdam na dapat mong gawin o iwasan ang isang bagay. Kapag sinusunod mo ito, kadalasan ay napapabuti ang resulta. Ang intuisyong ito ay parang panloob na gabay na konektado sa mas malalim na kamalayan. Hindi ito basta hula lamang. Ito ay tila direksyon na tumutulong sa iyo na gumawa ng tamang desisyon sa tamang oras. Ikalima, kahit sa gitna ng matinding problema, may biglaang solusyon na dumarating. Kapag pakiramdam mo ay wala ng pag-asa at sarado na ang lahat ng pinto, may biglang lilitaw na pagkakataon, tao o ideya na magbibigay ng sagot. Ang timing nito ay halos hindi ka panipaniwala. Parang eksaktong dumating sa sandaling kailangan mo. Ang ganitong karanasan ay nagpapakita na ang swerte ay hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ika-6, napapansin mong ang maliliit na bagay ay tila pumapabor sa iyo ng madalas. Halimbawa, nakakahanap ka agad ng mawawalang gamit. Nakakasakay ka sa tamang oras o napupunta ka sa sitwasyong mas maginhawa kaysa sa inaasahan mo. Bagamat tila simpleng bagay lamang ito,
Kapag pinagsama-sama mo ang mga ganitong karanasan, makikita mo ang pattern na parang ang mundo ay bahagyang kumikiling sa'yo. Ikapito, ang iyong mga plano ay madalas magbago, ngunit sa mas magandang paraan kaysa sa inaasahan mo. Maaring hindi mo makuha ang gusto mo sa una, ngunit sa huli, mapagtatanto mong mas mabuti pala ang nangyari. Ang mga hindi natuloy na plano ay napapalitan ng mas makabuluhang karanasan. Ipinapakita nito na ang swerte ay hindi laging sumusunod sa kagustuhan mo, kundi sa kung ano ang tunay na makakabuti sa iyo. Ikawalo, may kakaiba kang presence na tila nag-aakit ng positibong pangyayari. Kapag ikaw ay kasama sa isang sitwasyon, nagiging mas maayos ang daloy nito. Parang gumagaan ang atmosphere, mas nagiging positibo ang resulta at mas nagkakaroon ng pagkakasundo ang mga tao. Minsan hindi mo ito napapansin, ngunit ramdam ito ng iba. Ito ay indikasyon na ang swerte ay hindi lamang nangyayari sa iyo, kundi dumadaloy din mula sa iyo papunta sa ibang tao. Ikasiyam, mabilis kang nakakabangon sa mga pagkatalo o malas. Hindi ka nananatili sa pagkabigo. Sa halip, parang may sunod na oportunidad na agad na dumarating para matulungan kang bumawi. Ang ganitong uri ng swerte ay hindi nakikita sa unang tingin, ngunit ito ay makapangyarihan dahil pinapakita nito na ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi bahagi lamang ng proseso ng pag-angat. At ikasampu, napapansin mong ang buhay mo ay puno ng coincidence na tila may malalim na kahulugan. Paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, sitwasyon o pangyayari na parang may mensaheng gustong iparating sa iyo. Ang mga ganitong karanasan ay hindi madaling ipaliwanag, ngunit nagbibigay ito ng pakiramdam na ikaw ay nasa tamang landas at ang swerte ay patuloy na gumagalaw sa iyong paligid sa paraang hindi mo lubos maintindihan. Ang pagiging swerteng tao ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga hindi nakikitang pabor ng pagkakataon, tamang timing, at mga misteryosong koneksyon sa buhay. Kung nakikita mo ang sarili mo sa ilan sa mga senyales na ito, maaaring ikaw isa sa mga taong tahimik na pinagpapala. Hindi man ito halata, ngunit patuloy na ginagabayan sa bawat hakbang. Tandaan, ang swerte ay hindi dapat inaabuso o inaasahan lamang. Ito ay mas lalong lumalakas kapag sinasamahan ng tamang disiplina, mabuting puso at malinaw na layunin sa buhay. Matutong maging mapagpasalamat sa maliliit na biyaya, dahil dito nagsisimula ang mas malalaking pagpapala. Gamitin mo yung swerte hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, kundi para makatulong at makapagbigay inspirasyon sa iba. Sa huli, ang tunay na swerte ay hindi lamang kung gaano karami ang natatanggap mo, kundi kung paano mo ito ginagamit upang gumawa ng kabutihan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.